Ano ang social ecology of crime? That's we are going to talk about here in RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para palagi kitang may notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw po mga ma'am at sir. Today ay pag-uusapan naman natin ang ilang mga bagay tungkol sa social ecology of crime. So ano nga ba ang social ecology of crime? Ang social ecology of crime ay isang pag-aaral ng isang particular na resulta ng mga behavior in relation to environment. Ito ay nagpapaliwanag kung paano ba ang kapaligiran or social environment ay nakakaapekto sa pagkakaroon ng kriminalidad. Ang social ecology of crime in criminology perspective ay nagpapaliwanag na ang krimen ay hindi lamang resulta ng mga personalidad o ng mga desisyon ng isang tao, kundi ng mga kondisyon sa kanyang kapaligiran. Kabilang dito ang overcrowding place, kahirapan, kakulangan sa mga oportunidad, at disorganized communities. Halimbawa, sa isang community na maraming abandonadong building at mahirap ang kalagayan ng mga taong nakatira doon at walang mga sapat na ilaw sa kalye tuwing gabi at kulang din sa police visibility. Kapag ganyan ang isang lugar, mas mataas ang risk na magkaroon ng krimen dito. Parang ganito po yan mga ma'am at sir. Kapag disorganized ang isang community or lugar, pwedeng maging mataas ang crime rate nito dahil madali lang ma-break ang mga barriers na pumipigil sa isang tao para gumawa ng krimen. Ayon naman sa Chicago School of Criminology, ang mga lugar na may mataas na residential mobility o palipat-lipat ng tahanan, kahirapan, at ethnic diversity ay mas prone sa disorganized communities na siyang nagpapahina sa social control nito. Sa mga klase ng ganitong lugar, medyo mahirap nang pigilan ang pagkakaroon ng krimen. Marami pang mga theory ang pwedeng magpaliwanag sa ganitong mga klase ng sitwasyon, gaya ng broken window theory, social control or bond theory, social disorganization theory, interactional theory, rational choice theory, and something like that. Anyways, I had made a separated videos to those theories I had mentioned, so I can put the link in the description box so you can watch it. If you are interested, thank you! So ano ba ang pino-point out ng social ecology of crime? Ipinapakita ng social ecology of crime ang iba't ibang papel ng environment sa pagkakaroon ng krimen. Gaya ng halimbawa natin kanina tungkol sa mga abandonadong mga building sa isang lugar. Ipinaliwanag ng study na ito na pwedeng magkaroon ng mataas na crime rate kung ang isang lugar ay abandonado at hindi organized ang mga naninirahan dito. Hindi din sapat ang penalty para dito. Kailangan ding pagtuunan ang social conditions sa mga lugar na may matataas na crime rate para kahit papaano ay ma-resolve ang pagdami ng krimen sa iba't ibang lugar. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa social ecology of crime. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye! Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.